Balita lang tayo kay Pastor Apollo Kibuloy, number 52 sa balota sa Senado. Ayan, ano bang problema ng bayan natin bukod sa traffic? Ano bang problema ng bayan natin bukod sa mahal ng bilihin? Ano bang problema ng bayan natin bukod sa corruption at sa problema ng krimen? Problema natin mga bossing yung basura. Oo, sabi ko nga sa inyo, sobrang galing nito ni Pastor Apollo Kibuloy. Oy, Defenders of the Sun, salamat kayo, Mr. Chair, mabuhay ka. Sobrang galing nito ni Pastor Apollo Kibuloy, lahat na lang. Lahat na lang, meron siyang naiisip na solusyon. Lahat na lang ng problema, basic, malaki, maliit, education, technology, energy, peace and order, kalikasan, lahat saklaw niya. Ganito kagaling si Pastor Apollo Kibuloy. Takin mo, tumatakbo to, senador lang. Sabi ko nga sa iyo, yung mga panukala nito, pang-presidente talaga eh. Pero malay mo naman, hindi natin alam ang takbo ng buhay ng tao. Malay naman natin, si Pastor. Hindi lang pala hanggang senador. Malay naman natin, di ba? Sabi ko nga sa inyo, basta makakabuti sa bayan natin, go tayo dyan, goods tayo dyan. Infrastructure, ano pa ba? Yung mga ni Pastor, ang dami. Pagpapaganda ng kalikasan, importante. So ito, eco-composting receptacle. Solusyon ni Pastor ACQ sa problema ng basura. Problema ng Pilipinas ang basura, mga boss. Pati nga, Canada at Korea, ginawa na tayong basurahan dati, remember? Problema basura dito, hindi lang basurang literal, basura ng mga politiko, basura ng mga tao, problema dito. Yan yung mga lilinisin ni Pastor. Pero focus tayo sa problema sa basura. Grabe mga bossing ang tindi ng basura natin sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, maglalagay ng Lunes, MWF, may ganyan. Lunes, nabubulok. Martes, di nabubulok. Miyerkules, di nabubulok. Biyernes, kung ano man. Kumbaga, alam nyo sa Amerika, and dito lalo sa Japan, very kumbaga, sumusunod talaga sila doon sa pagsisegregate ng mga basura. Kapag plastic lang. Pag papel lang. Pero sa atin sa Pilipinas, labo-labo. Putang ina, mayroong adobo, yung basura, may sinigang, may kanin, may bubog, merong ginupit na yero, merong basag na bote, merong tissue na gamit, tsaka yung mga cotton buds na may tutuli. Halo-halo yung basura natin, mga bossing. Kaya hirap na hirap yung mga dump sites natin na i-recycle yung mga basura natin kasi nga puta wala tayong modo pati sa pagtatapon ng basura. Oo, my goodness. Ibang klase talaga. Isa yan sa problema natin. Isa yan sa nakikita ko kaya malinis ang Japan, ang Singapore, kaya malinis ang US dahil sa kanilang segregation ng basura. Sumusunod talaga sila doon. Diyan kala Simple Luis, yung likod bahay nila, meron silang separate na plastic na mga plastic bags for yung lata, mga tin cans, yung mga bote, mga bottle, mga papel, karton, iba-iba. Oo, yung basurahan nila. Tapos nag-provide yung gobyerno ng iba-ibang kulay ng mga kanya-kanyang yung may gulong na basurahan. Doon mo itatapon yung mga ipag-iiwa-iwalay yung mga basura mo. Tapos mayroon schedule ng pagpi-pick up ng basura. Ito lang yung pipick upin nila for this schedule. Kaya malinis sa kanila, kaya maayos sa kanila, maraming programa sa kanila. Hindi barado yung mga hindi barado yung mga kanal, yung mga ilog nila. O tingnan ninyo kung anong planong gawin ni Pastor Apollo Kibuloy pagdating sa basura ito, basurang literal ito ha. At saka tingnan ninyo kung ito bang ginagawa ni Pastor, posible ba to? Oo, ito ba, baka mamaya puro papogi lang yan. O di ba, tingnan nyo, panoorin itong balita. Bilang tugon sa lumalalang problema sa basura, na si Pastor Apollo C. Kibuloy na gawing mas mahigpit ang parusa sa irresponsableng pagtatapon ng basura at pausayin ng solid waste management sa bansa. Si Daniela Paulite magbabalita.
O marami kasama to doon sa pinagmamalaki ni Bongbong Marcos nung SONA niya. Yung mga ano daw nila, koleksyon ng basura. Gano'n na daw kalaki yung koleksyon ng basura. Tangina niyan. Trabaho niyo yan, mangolekta ng basura eh. Tapos ipagmamalaki niyo yung dami nang nakolekta yung basura. Bay, dapat lang. Madami kayo nakolektang basura. Hayop po. Dapat talaga segregation, boss. Yung nabubulok at di nabubulok at yung bulok ng mga congressman itapon. Yung mga nabubulok na congressman, dapat yan. Itapon na yan sa i-cremate na kagad diretso. Iminumungkahi ng tumatakbong senador na si Pastor Apollo C. Quiboloy ng The Kingdom of Jesus Christ ang pagpapahusay sa solid waste management sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Eco-Composting Receptacle o ECR. Ito ay isang sistema na idinisenyo upang gawing mas madali, organisado at epektibo ang proseso ng composting. Sa pamamagitan nito, ang mga nabubulok na basura tulad ng balat ng prutas, gulay, tuyong dahon at iba pa ay gagawing fertilizer upang maging kapaki-pakinabang sa mga halaman at kalikasan, habang ang mga hindi nabubulok na basura ay ire-recycle. It is one of the most effective yet cheapest technologies in waste management using natural methods of decomposition. Ang ganitong sistema ay napatunayan ng epektibo dahil may resibo na naman. O hindi ba? Ang dali lang kasi nito kailangan recycle, gawin ganito, gawin ganyan. Ang dali lang sabihin nun. Pero ang tanong, nagawa nyo na ba? Tanungin niyo si pastor, nagawa niya na ba? Ayan nagawa niya na. Napaganda niya yung napaganda niya yung lupain ng Glory Mountain, ng Prayer Mountain, using decomposition, using segregation. So meron na siyang nagawa. Therefore, etong sinasabi ni Pastor Apollo Quiboloy, doable. Kaya niya kasi nagawa niya na sa kanila. Mismo sa Kingdom of Jesus Christ ay ipinapatupad ito ni Pastor Apollo. Sa KOJC, mayroong tinatawag na Material Recovery Facility kung saan pinaghihiwalay at pinoproseso ang mga recyclable at non-recyclable na mga basura. Ang ECR ay nakatutulong na mapigilan ang mabahong amoy sa kapaligiran. Mura at madali pa itong itayo at madali lang i-operate. Ang ganitong sistema ay pinapatupad din sa ibang bansa tulad ng Germany, Sweden. Eksakto. Saan kukunin ni Pastor Apollo Quiboloy yung idea? Sa ibang bansa. Kasi sa ibang bansa, ginagawa na ito. Ito yung sinasabi natin na si Pastor Apollo Quiboloy, pag nagpunta sa buong mundo, umalis ang bayan natin, kung ano yung nakikita niya sa labas, gusto niyang ipasok dito sa loob. Pucha, yung mga nandirito sa ating mga congressman natin, yung pera dito, dinadala nila sa labas, doon nila ginagastos. Ganun ang ginagawa nila. Tapos yung mga nakikita nila maganda ron, hindi nila balak ipagawa dito. Bakit? Kasi nga, ang taong mga Pilipino, kapag umangat ang buhay, hindi nila mabibili yan. Di ba? Yung mga Pilipino, pagka yumaman, pagka gumanda ang umalwa ng buhay, hindi na nila mabibigyan ng akap yan. Hindi na mabibigyan ng mga ayuda yan. Di ba? So, ganun ang style ni Pastor Apollo Quiboloy. Pag pumunta sa ibang bansa, kung ano nakikita niya doon, gusto niyang dalhin dito sa Pilipinas. Kasi nga, anong sense? Anong sense nung meron kang influence, meron kang power, meron kang money, pero yung mga nasa paligid mo naman naghihirap. Yung mismong bansa mo, bulok. Anin mo yung ganda ng ang ganda ng meron ka kung hindi mo naman kayang ipagmalaki sa buong mundo. Bakit? Kasi nga, nananatili yung bansa mo na mahirap. Nananatili na madumi, mabaho, madungis. Mas masarap na maipagmalaki mo yung Pilipinas na maganda bahay mo sa Pilipinas, maganda buhay mo sa Pilipinas, tapos yung mismong Pilipinas maganda. Ang sarap ipagmalaki ng Pilipinas, di ba? Ang sarap magyaya galing dito sa abroad ng mga kaibigan ninyong mga ibang lahi sa Pilipinas. Nakaka-proud. Pero puta sino bang mga OFW magyaya ng kaibigan nila ngayon sa Pilipinas? Ang gulo na ng politika, ang baho, ang dumi pa. Punta ka ng airport natin, ang baho-baho, ang dumi-dumi. Yun ang natin. Yun ang gustong gawin ni Pastor Apollo Quiboloy na kailangan inside and outside ng bahay mo maipagmalaki mo sa labas. May pagmalaki mo sa iba, may pagmalaki mo sa mundo. Nang gawing world class yung sistema sa Pilipinas, yun ang vision ni Pastor Apollo Quiboloy. Masama ba yun? Pangit ba yun? Bakit ayaw natin dun sa ganun? 'Di ba? Maganda naman yun eh. So dapat iboto natin yung may mga tao na may mga ganung vision. Ilan na sa mga senatoriables natin ngayon na naglalabas ng kanilang mga plataforma
ng detalyadong mga plataforma. Si Pastor Apollo Kibuloy, araw-araw, nagko-content tayo ng gusto niyang igawin para sa Pilipinas. Kaya bang i-challenge yan ng mga ibang tumatakbong senador ngayon? Hindi nila kayang i-challenge yan. Wala silang plano. Lahat ng mga magagaling na mga senatoriables ngayon, tanungin mo, iilan lang plataforma ng mga yan. Kaya nilang ipaliwanag ng isang beses sa isang araw lang. Ito si Pastor, araw-araw na content natin, meron silang balita kung ano yung mga plano ni Pastor para sa bayang Pilipinas. I-try nyo hanapin yan sa ibang mga kandidato. Ngayon, galit pa rin kayo. Sisirain ba ni Pastor yung Pilipinas? Dudurugin, nanakawan niya ba kayo? Hindi naman. O ba't kayo nagagalit? Di ba? Huwag niyong isipin yung inggit. Pabayaan niyo na yung inggit. Ang importante, napakaganda ng plano, layunin ni Pastor Apollo Kibuloy. Doon tayo mag-stick. Yung galit ninyo dahil mas mayaman sila sa inyo, dahil mas mayabong yung simbahan nila sa inyo, huwag niyo nang isipin yun. Isipin na lang muna natin ngayon yung bayang Pilipinas. Japan at iba pang bansa. Samantala, iminumungkahi din ng butihing pastor ang mas mahigpit na parusa para sa mga irresponsableng nagtatapon ng basura tulad ng community. Yun, kailangan talagang parusahan yung mga irresponsableng nagtatapon ng basura. Kailangan talaga ng enforcement at kailangan ng kamay na bakal pagdating dyan. Because kung magpapasa ka lang ng ordinansa tapos wala namang kapag lumabag ka sa ordinansa, hindi ka naman magsasuffer, walang susunod sa'yo. Kailangan talaga ng konting kamay na bakal. Mix yun. Vision, good vision, political will, at saka konting higpit. O para talagang, sabi nga na, to keep the people in line. Service. And again, dapat talaga yung local government unit mismo, sila mismo ang i-augment natin, sila mismo ang ipupush natin para mag-oversee ng itong problema, lalo na sa solid waste. Naniniwala si Pastor Apollo C. Kibuloy na ang maduming kapaligiran ay maaaring mag-udyok ng kriminalidad. Oy, tama yan ha. Lagi-lagi sinasabi yan, cleanliness is next to godliness. Kapag ang area mo, workspace mo, magulo, madumi, hindi ka tawag dito, hindi ka daw successful or yung trabaho mo hindi mo nagagampanan na maayos. Kapag magulo yung workstation mo, ganun daw yan. O kaya nga sa mga kumpanya, pinapairal yung mga 5S, yung mga 5 bagay lang. Yung importante yung nakalagay sa mesa mo, kailangan walang kalat, walang clutter. O kasi daw nagiging ka daw masipag kapag ka ganun versus yung magulo yung workstation mo. Minsan pati utak mo magulo pagka ganun. Kaya nga ini-enforce yan sa mga ini-enforce yan sa mga kumpanya sa Pilipinas ngayon, yung 5S. Ganito rin kay Pastor. Kapag madumi, magulo. Pumunta ka sa Amerika, yung mga lugar na magaganda, maayos yung mga malilinis, maayos yung mga tao. Pumunta ka sa part na ang daming graffiti, daming basura, daming homeless, madumi yung itsura kasi nga magulo yung lugar na yan. Kaya kung hindi mo lilinisin, wala. Magulo yan. So kailangan natin magsimula, linisin muna natin yung kapaligiran bago natin linisin yung korupsyon sa gobyerno. And kay Pastor Apollo Kibuloy, lahat yan kaya niyang gawin. May plano siya para dyan at bubuo siya ng magaling na team sa Senado na makakatulong niya sa lahat ng mga panukala na ito. Samantala, ang kalinisan naman ay nag-uudyok ng mga pagpapala para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Sabi nito ni Biyaheng Amerika, real talk. Kahit manalo si Pastor, kung ang president si BBM, di niya din magagawa ang plataforma niya. Eksakto. Kaya nga kailangan natin, ano kailangan natin? Iboto yung buong PDP. Kasi co-equal body yan, Biyaheng Amerika. Pero imaginein mo rin. Kung hindi natin iboboto si Pastor Apollo Kibuloy, tapos si Marcos ang presidente, ano mangyayari sa Pilipinas? Real talk lang din. Diba? Di mas maganda na bumoto ka ng maayos na tao kasi si Bongbong Marcos matatapos din naman yan balang araw eh. So ang sinasabi mo ba, Biyaheng Amerika, wag nang iboto si Pastor kasi hindi rin naman siya magsasucceed. Si Bongbong Marcos pa rin naman ang presidente. Tanga ka pagka ganun mag-isip. Diba? Hindi uunlad talagang bayang Pilipinas kapag may mga katulad mo na mga bopols. Kailangan natin ng Pastor Apollo Kibuloy, it starts there. Doon magsisimula yun. From Pastor Apollo Kibuloy, magsisimula yung good government, good governance.
Tapos everyone follows. Diba? Bobo na nga yung presidente, maglalagay ka pa ng bobo senador, tapos mag-e-expect ka na maganda Pilipinas, bigyan naman natin ng magandang laban. Maglagay tayo ng maayos na senador, maayos na congressman. Kahit tanga yung presidente, kahit papaano, may laban-laban tayo. Tama, mali. Diba? Hindi niya magagawa yung plataforma niya. Well, tangina, nagawa nga niya eh. Sa simbahan niya eh. Nagawa nga niya eh sa KOJC. Ang daming galit sa kanya na mga reliyon. Ang daming inggit sa kanya. Nagawa nga niya eh. Paano mo sasabihin hindi niya kayang gawin yung plataforma niya? Di ba? Kaya niya yan. Oo, kaya niya yan. Tiwala lang. Wag mo kasing panggalingan yung inggit. Oh, ano yan, kailangan natin magsimula somewhere. At ito yung pinakamagandang simula, ilagay natin si Pastor Jan and then let him influence itong mga nasa paligid niya. Na-influence nga niya yung napakaraming members nila kahit dito and abroad eh. Mga Africans, Brazilians, Russians, mga ibang lahi, na-influence nga niya eh. Ito pa kayang mga kalahi niya, di ba? Ito pa kayang mga kasama niya dyan sa Senado. Oh, so, kailangan natin magsimula. Mag-gamble din lang tayo. Mag-gamble na tayo dun sa sigurado kaysa naman sa mag-gamble tayo dun sa mga gunggong, mga tanga. Di ba? Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan.